nakikita natin ang mga larawan sa screen, ayan ang bandilang sinasabi mong sinusunog dito. Anong mga bagay ang isinisigaw nila? Muling nalagay sa peligro ng digmaang sibil ang Estados Unidos ng Amerika matapos patayin ng mga opisyal ng ICE ang isang walang armas na babae. Sa kasalukuyan, maraming protesta sa Amerika. Sinusunog ang bandila ng Estados Unidos, sumisigaw ng hustisya at may dalang mga placard na "Fuck Trump" at anti-gobyerno. At mayroon ng mga unang sagupaan sa pagitan ng mga pulis at mga opisyal ng ICE. Ang dahilan nito ay dahil kamakailan lang, binaril ng serbisyo ng imigrasyon ng Estados Unidos ang isang babae sa gitna ng revolusyon sa Minneapolis. Hinarangan niya ang kalsada gamit ang kanyang sasakyan at di umano'y sinubukan niyang sagasaan ang isa sa mga tauhan ng ICE. At dito nagsimula ang lahat. Ang alkalde ng Minneapolis ay ipinagtanggol ang babae at hinihingi sa serbisyo ng imigrasyon, ayon sa kanya, na lumayas sa lungsod. Samantalang sina Donald Trump at ang White House ay ipinagtanggol naman ang serbisyo ng imigrasyon. Tinawag nilang radical ang napatay at di umano'y sinadya at malupit niyang binangga ang opisyal ng ICE na bumaril sa kanya bilang pagtatanggol sa sarili. Umabot pa sa puntong sinabi mismo ng kalihim ng panloob na seguridad ng Estados Unidos, si Christina Ohm, na ito raw ay isang koordinadong aksyon ng mga radikal. Mahalagang idagdag dito ang isang napakahalagang paliwanag. Sa parehong lungsod noong 2021 pulis ang pumatay kay George Floyd na naging dahilan ng malawakang mga protesta. Black Lives Matter. Maaaring maulit ang lahat ngayon. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga detalye ng nangyari at posibleng kahantungan nito. Tingnan natin bawat eksena para maintindihan kung sino ang tama sa kwentong ito. Ako si Alexi Pechi. Sabay-sabay nating talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Malaking tulong ito para mapalaganap ang video sa YouTube at lubos akong nagpapasalamat. Mag-subscribe din sa aking Telegram channel. Ang link ay nasa video description. Doon namin agad inilalathala ang balita kapag may bagong impormasyon. Kaya ngayon, ang mga residente ng lungsod ng Minneapolis sa Amerika ay galit na galit at nagsasagawa ng mga protesta matapos barilin ng malapitan ng isang ahente ng Immigration at Customs Enforcement ng United States, si Rene Nicole Good, 37 taong gulang, noong Miyerkules. Naganap ang pamamaril matapos higpitan ng federal na pamahalaan ang pagpapatupad ng mga batas sa imigrasyon kasunod ng iskandalo sa social welfare na nagresulta sa pag-atras ng kandidatura ng gobernador para sa muling pagtakbo. Dapat ding banggitin agad na ang babaeng napatay ng mga ahente, si Good, ay isang mamamayan ng Estados Unidos at ina ng 3 anak. At ang kanyang asawa, ama ng bunsong anak na namatay 3 taon na ang nakalipas, ay isang veterano ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos. Ibig sabihin, wala talaga siyang kinalaman sa laban kontra mga migrante at tiyak na hindi rin siya isang ilegal na migrante sa Estados Unidos. Ayon sa mga kamag-anak ng biktima, hinatid niya ang kanyang 6 na taong anak sa paaralan at pauwi na kasama ang partner niya. Ngunit hinarang sila ng mga ahente ng Immigration and Customs Enforcement o Immigration and Customs Enforcement ng United States sa daan. Nang lumapit ang mga pulis sa kanila, sinubukan ng babae na umalis. Pagkatapos ay binaril siya ng ahente ng Immigration and Customs Enforcement sa ulo. At dito na tayo dumating sa pagsusuri ng mga video recording na meron tayo ngayon. Pagkatapos barilin ng empleyado ng Immigration and Customs Enforcement ang isang babae sa Minneapolis noong Miyerkules. Sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na ipinakita ng video ng insidente kung paano brutal, sinadya at may galit na inatrasan ng babae ang opisyal ng Immigration and Customs Enforcement. Ayon sa kagawaran ng Homeland Security ng Estados Unidos, sinubukan ng babae na sagasaan ang mga pulis gamit ang kanyang sasakyan at sinadyang patayin ang mga ahente pagkatapos ng pamamaril.
Kalaunan, si Senadora Tina Smith, isang demokratiko mula sa estado ng Minnesota kung saan nangyayari ang lahat. Kinilala niya ang babae bilang si Rene Nicole Good, 37 at sinabing siguradong wala itong intensyong pumatay ng kahit sino. Sinabi ni Ministrong Panloob ng Seguridad ng Estados Unidos, Christina M., sa isang press conference sa Texas na inatake ng babae ang mga pulis at sinubukang sagasaan at banggain sila gamit ang kanyang sasakyan matapos maipit sa niebe ang mga pulis. Gayunpaman, ipinapakita ng 3 video mula sa lugar ng insidente ang ilang detalye na hindi tugma sa opisyal na bersyon ng pamahalaan ng Amerika. Ano ang ipinapakita ng mga video? Sa isang video, makikita ang babae sa kanyang sasakyan na nakahinto sa gitna ng kalsada. Ibig sabihin, malinaw na hinaharangan ng sasakyan ang daan o ganoon lang talaga ito huminto. At dito mahalagang bigyang pansin na maaaring nakatayo ng patayo sa kalsada ang SUV ng babae dahil may humaharang sa kanyang daan. Isa pang kulay abong sasakyan na, sa palagay, ay pagmamay-ari ng serbisyo ng Immigration and Customs Enforcement. At sinasabing, ang sasakyang ito ang tinutukoy ni Christina M. Sinasabi niya na ito ay basta na lang na stuck sa niebe at hindi naman talaga humarang sa daan ng babae. At sa video na ito, makikita kung paano ang opisyal na siya ring bumaril sa babae ay naglalakad sa likod ng kanyang sasakyan papunta sa harapan ng kotse. May isa pang tao na hindi naka-uniforme kaya hindi malinaw kung sino siya ang sumusunod sa opisyal at mukhang kinukunan ng video ang mga nangyayari gamit ang kanyang telepono. Pagkatapos, may 2 federal na opisyal na dumating sakay ng pick-up at makikita na kumakaway ang babae mula sa bintana ng kanyang sasakyan. Lumapit ang mga opisyal mula sa pick-up sa sasakyan ng babae. Sa video, malinaw na maririnig kung paano paulit-ulit na sumisigaw ang mga ahente ng Immigration and Customs Enforcement na papalapit sa sasakyan. Sinasabing, lumabas kayo ng sasakyan at pagkatapos ay nagmumura at magaspang na sumisigaw ng lumabas kayo ng sasakyan. Editor ng mga subtitle At tagapagsuri si Yegorova. Sunod, sa video, makikita kung paano binuksan ng isang opisyal ang pinto ng kotse ng babae habang yung isa pa ay pumunta sa harapan ng sasakyan mula sa kabilang side para harangin ang kotse. Malamang, hindi pa nakikita ng babae ang opisyal na lumapit sa harap ng sasakyan sa sandaling iyon. Nakatuon ang lahat ng kanyang pansin sa ahenteng sinusubukang buksan ang pinto ng sasakyan. Sinusubukan niyang buksan ang pinto sa tabi niya, hinahatak ang hawakan. Sa palagay ko, sa oras na iyon, maaaring hindi pa niya nakikita ang taong nasa harap ng sasakyan. Pagkatapos, nagsimulang umatras ang sasakyan habang patuloy na hinihila ng isang opisyal ang hawakan ng pinto at ang isa pang opisyal ay nasa harapan ng sasakyan. Sa huli, nagsimulang umabante ang sasakyan at sa parehong sandali, ang ikatlong opisyal na lumapit sa kotse ay naglabas ng baril at itinutok ito sa babae habang umaatras mula sa harapan ng sasakyan. Ibig sabihin, makikita siyang umaatras bago matapos ang video. Ngunit mahalagang tandaan dito na sa videong kuha mula sa ibang anggulo, makikita na talagang nabangga ng sasakyan ng babae ang pulis bago pa man ito nagpaputok ng unang bala sa driver. Sumalpok muna ang kotse sa pulis bago nagpaputok ng baril, tapos bumilis ito at bumangga sa nakaparadang sasakyan malapit doon. Muli kong binibigyang diin na sa mga oras na iyon, abala ang babae sa isa pang pulis na sumusubok buksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Sa unang video, makikita ang paglipat ng pulis mula harap ng sasakyan papunta sa gilid ng driver. Pagkatapos, ang pulis na nasa labas ng galaw ng sasakyan ay nagpaputok pa ng 2 beses sa babae na nasa likod ng manibela.
Sa video, makikita ang pulis na ibinalik ang baril sa holster habang umaandar ang sasakyan bago ito bumilis at bumangga sa sasakyan at poste sa gilid ng kalsada. Sa mga oras na iyon, malamang nabaril na ng mga ahente ang driver. Sa video, makikita ang pulis na nagpaputok at ang taong tila siya ang nagbi-video. Sa video, tumatakbo sila papunta sa kotse at sa babaeng iyon. At pagkatapos, makikita sa video na lumalayo na ang pulis mula sa kotse at sinasabihan ang iba na tumawag sa siyam na isang-isang. At pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang administrasyon ni Donald Trump ay pumapanig sa pulis. Ayon kay Christina O.M., tagapagsalita ng kagawaran ng panloob na seguridad, ginamit ng ahente ng federal ang kanyang pagsasanay para iligtas ang sarili at ang mga kasamahan. Sinabi niya na ang napatay na babae na si Good ay di umano. Ayon sa kanya, ay hinahabol ang mga pulis at pinipigilan ang kanilang trabaho buong araw at sinubukang gamitin ang kanyang sasakyan bilang sandata upang sadyang sagasaan ang isang pulis. Ayon kay OM, ang babae ay hindi umano naghahatid ng bata sa paaralan at hindi rin umuuwi sa mga oras na yon, kundi sadyang sinusundan ang mga ahente ng Immigration and Customs Enforcement at pinipigilan ang kanilang trabaho buong araw. At ito na ang sukdulan nang nagpasya silang tutukan siya ng baril. Pinagtanggol din ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump ang mga ahente ng imigrasyon. Inakusahan ni Trump ang, ayon sa kanya, mga radikal na kaliwa sa pagbabanta, pag-atake at sadyang mga aksyon. Sa mga kilos ng ating mga empleyado, mga tagapagpatupad ng batas at mga ahente ng Immigration and Customs Enforcement, ang lahat ng retorika ng kampo ni Trump ay nauuwi sa ideya na walang kasalanan ang mga ahente. At ang napatay na babae ay bahagi ng isang planadong mapanulsol na operasyon laban sa mga ahente ng Immigration and Customs Enforcement. Kasabay nito, galit na galit ang mga politiko ng Minnesota at inakusahan nila ang administrasyon ni Donald Trump. Sinasabing ang marahas nitong mga hakbang laban sa imigrasyon ang nagdulot ng nakamamatay na pamamaril. At nagbabala si Gobernador Tim Walz na handa siyang gamitin ang National Guard ng Estado para labanan ang mga ahente ng Immigration and Customs Enforcement. Pinabulaanan ni Alkalde ng lungsod ng Minneapolis, Jacob Frey, ang bersyon ng kagawaran ng panloob na seguridad at nanawagan sa mga ahente na lumayas sa Minneapolis. Sinabi rin niya na sinusubok ng pangyayaring ito sa Minneapolis ang katatagan ng ating republika na nagpapahiwatig na hindi lang ito problema ng isang estado kundi problema ng buong bansa. At ngayon, sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang mga protesta sa Minneapolis laban sa mga aksyon ng mga ahente ng Immigration and Customs Enforcement. Sinabi ng hepe ng pulisya ng Minneapolis na si Brian O'Hara na ang tensyon sa lungsod ay talagang tumataas na sa loob ng ilang linggo bago ang naganap na nakamamatay na barilan kahapon. Sinabi niya, "Hayagan kong inihayag ang aking pag-aalala na maaaring maganap ang trahedya kung saan posibleng masaktan o mapatay ang isang federal na tagapagpatupad ng batas o sibilyan. Gayon din, ang pagtaas ng tensyon at emosyon sa mga isyung ito ay maaaring magdulot ng kaguluhang sibil." At iyon nga ang nangyari sa ating lungsod 5 taon na ang nakalipas nang naganap ang tunay na pinakakakilakilabot at mapanirang kaguluhang sibil sa kasaysayan ng ating bansa. Iyon ay pahiwatig tungkol sa Black Lives Matter matapos patayin ng mga pulis si George Floyd. Ibig sabihin, 5 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang trahedya at ngayon ay muli na namang nangyayari ito. Kasabay nito, nagpadala rin ang koponan ni Donald Trump ng mga tauhan ng United States Border Patrol sa estado ng Minnesota.
Ayon sa ulat, sila ay kombinasyon ng espesyal na grupo ng mabilisang responde ng ahensya at ng taktikal na unit ng Border Patrol. Ang mga tauhan ng Bortak na siyang pinaikling tawag sa kanila ay karaniwang sinanay sa pagkontrol at pagpapaalis ng mga tao sa mga pagtitipon. Kasama sa kanilang gamit ang pepper spray at tear gas. Ginagamit ng mga ahente ito para kontrolin ang mga tao at may mga video na lumabas kung saan makikita na ginagamit ng mga ahente ang gas laban sa mga nagpoprotesta para palayasin ang mga tao. Sa kabuuan, ipinapakita ng footage na ang mga federal na ahente at opisyal ay hindi maingat o magalang sa mga nagpoprotesta. Ngayon, alam natin na isinara ang mga paaralan sa Minnesota ng 1 linggo dahil sa takot ng mga autoridad sa mga protestang tulad noong 2020 pagkatapos ng pagkamatay ni George. Ang mga subtitle ay ginawa ni Dimatorsok. Patuloy nating susubaybayan ang sitwasyon. Dito muna ako maglalagay ng tuldok. Ilagay ang opinyon at emosyon sa comments sa episode na ito, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Yan lang muna, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.